Okay, magmula kagabi, wala pa kaming power outage at 7:30 p.m. Ayan, ang aming mga improvised na mga heater. Kailangan, meron kayo laging mga candles. Ayan. Improvised heater yan. Kalerky. Ayan improvised heater po yan. Kailangan mag-imbak kayo ng napakaraming teal candle dahil napaka-importante niyan. Ayan, mga kandila. Ayan pa. Ito parang ano siya parang heater siya. Oo, di ba? Pero kailangan suportahan nyo rin para hindi masunog ang inyong mga floors or tables kung saan nyo man ilalagay. Ayan Ayan pa. Ito, kagabi pa to. Sa totoo lang, yung kandila na yan, yung malaki. Ayan, Ayan. At kung wala naman kayong syempre, yung mga gamit natin is puro kuryente. Ayan, may butane ka dapat. Ay, nakapagkape na ako. Ayan. At hanap din kayo ng mga paso o kaya yung pinaganuhan nyo ng mga ayan, meron pa mga heater. Parang heater din yan. Ganun Pero mas maganda kapag ilalagay nyo sa paso. So yan, nagbibigay sila ng heat para hindi naman masyadong malamig. Pero sa totoo lang, nakabalot kami ng husto. Ayan pa, yung mga kandila na yan. Nagbibigay init. Ayan yung sinasabi ko sa inyo na paso. Pwede nyo ilagay sa floor para magkaroon kayo ng konting heat. Ayan, namatay na yung isa. Ito pa, ayan. Para naman hindi masyadong malamig. Oh, ito pa. Ayan. At saka ayan pa. Oh, di ba? Parang napaka naman 'yan. Napaka-romantic pero hindi po malamig. Ay, grabe. Ayan sa may tabi ng pinto. Kailangan maglagay din kayo tapos sa banyo. At mag-imbak na rin. Huwag niyo itatapon yung mga ganito para kapag walang power, ayan, may tubig kayo kahit papano. O, di ba, bongga? Dang, dito po sa Canada ganyan, napakalamig. Kapag walang power, mamaya, sabi nila, mamaya pa daw alas 11, babalik ang power natin. Pero, naku, malamig. Malamig sa kabahayan. Grabe. Oo. At least, kapag meron kayong mga iniimbak na, tulad nito, pwede kayong magluto dyan or magpainit. Pero importante, meron kayong gasol. Butane, pwede po yan sa loob ng bahay ninyo. It's safe kasi lagi kong ginagamit yan kapag nag-hotpot kami. O, diba? Bonggang-bongga. Tapos ito, maghanap din kayo mga ganyan. Para at least, yan nahahawak-hawakan nyo kapag malamig na inyong mga kamay. O kaya dito, ganyan. Yung iba, binabalot ko ng aluminum foil, yung mga kandila na makahaba. Pero ito maganda rin ito, kasi lagyan nyo ng konting buhangin na nabibili sa Dalarama. At mainit na rin siya, diba? Meron na rin kayong, kumbaga sa improvised heater. Ayun yung sinasabi ko sa inyo para hindi magdumi ng konti. Ayan, balikan nyo yan at lagyan nyo na ng, ang tawag dito, yung aluminum foil. O kaya maghanap naman kayo ng ganyan para sasalo sa, ayan para sasalo sa inyong mga kandila. Ay naku, namatay yung kandila na isa. Ay naku, kalerky. Magastos lang kapag yung mga teal candle na maliliit. Kasi madali silang mamatay, maubos. Kung makakabili kayo ng yung malalaking ganito kalaki ng mga kandila na matataba, mas matagal yun kasi tulad nung sinasabi ko nga, yung isa kagabi pa yun. So, ayan, brown out po dito, black out, Monterrey and Montreal, 187,000 ang walang kuryente. Pero sabi nila, babalik yan ng alas 11 ngayong umaga, hopefully. Kung hindi, nako, naka-winter jacket kami, naka-winter coat sa loob ng bahay. At saka tawag dito, syempre, nakakatakot din, baka yung mga pipes, alam niyo na, kapag malamig, sumasabog yung mga yan, or nagka-crack. At saka, sabi nga nila, 187,000 daw ang walang power. Mostly Montreal and Monterrey area.
Kaya I'll keep you notified kung nagka-power na nga kami, mga 11:00. Pero yung ibang mga areas naman, may power tulad nung sa Brevois. Ay nako, nakaka-inggits. Namatay ako sa inggits dahil meron silang kuryente kagabi. Tapos yung ibang areas dyan sa may Grand Bernier, meron silang power. Kaloka. Lalo na dito yung mga kapag ang tawag dito, ang tubig mo galing sa well, nako, wala kang power kasi wala kang tubig. Kaya kailangan mag-imbak ng tubig just in case. Pero yung sa mga city, meron silang mga tubig dahil iba yung kanilang linya. Pero sa mga tao na kagaya namin na nakabase sa iba-ibang lugar, ang source of water namin ay sa well ang tawag doon. Kaya, nako, wala pang liguan ito. Wala pang Kalerky, kailangan mag-imbak talaga ng tubig. O, diba? Kailangan Girl Scout nga eh. Ayan, nag-imbak ako. Ayan, pero frozen siya kasi nilagay ko sa labas. Ayan, may mga tubig kami rin na panghugas ng kamay or pwede kang magluto dyan. Kagaya niyan, yung nabibili yan, tag $5.28 something or yung tubig na yan, pero dun sa ibang mga tindahan is $7 na po yan. Kaya nako, grabe ang paglaki ng ng presyo ng mga yan. Or kung wala kayong tubig, mag-alcohol na lang kayo. Anyway, ay, balikan ko kayo mamaya. I will update you kapag meron na kaming kuryente. Ay, meron kaming kuryente pero power wala. Ciao!